Honda Giorno Plus 125 CBS, naka full set up. Silipin natin ngayong araw. Tara! Honda Giorno 125 CBS, grabe, ang lupit nito. Naka full set up na po ito pong classic bike na ito. Kaya iisa-isahin natin kung ano po yung mga nakakabit dito dahil talagang napakalupit ng kanyang dating. Mapapansin po natin dito sa bandang itaas, nagkaroon po ito ng visor. Ang lupit, 'di ba? Classic na classic yung kanyang dating. At yung kanyang mga braces is gawa po yan sa stainless steel. At ito po ay nagkakahalaga ng 3,890 pesos. At ito naman pong kanyang headlight dito po sa bandang harapan, mayroon po itong chrome color on top. And then mayroon po itong high beam and low beam. Of course, naka full LED na yan. Nagkaroon ng partition sa gitna. Ang ganda talaga nitong headlight design nito pong Honda Giorno Plus 125. At dito po sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng badge at may nakalagay naman po dyan na Honda decal. At mapapansin natin na nagkaroon po ito ng front carrier. So ito po stainless steel po ito. Ayan o, ang forma, ang astig ng kanyang dating. At ito naman po ay nagkakahalaga ng 7,060 pesos. At ito naman pong kanyang mga turn signals ay located po rito sa bandang ibaba. Naka-bulb type po pala itong kanyang turn signals. Ang astig talaga ng dating nitong naka full setup na Giorno Plus 125. At mapapansin natin, mayroon na din po siya ritong side protector. Stainless steel din po yan hanggang dito sa kabila, tignan natin. Stainless steel po, ito pong kanyang side protector. At yan po ay nagkakahalaga ng 3,890 pesos. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang front fender. Ito pong kanyang front fender, di ba? Ang astig, mayroon na rin po siyang fender protector. Stainless steel din po ito. At ito po ay nagkakahalaga ng 2,045 pesos. Pag-usapan naman po natin, ito pong kanyang front suspension, black color po. Ito pong kanyang telescopic fork. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. Naka-cast wheel po ito at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay may sukat na 100 by 90-12. Naka-tubeless na po yan at equipped po ito ng combi brake system. So para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang combination brake system, once na pinihit po natin ito pong ating rear brake, ay sasabay po ng bahagya ito pong ating front brake. Sa ganoong paraan, ang combi brake system ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power. Silipin naman po natin ito pong kanyang panel. Naka fully digital meter panel display po pala ito. Nasa bandang itaas naman po yung kanyang mga light indicators. At mayroon po itong 2-button selector. At ito pong kanyang mga side mirror, pang classic din po yung kanyang dating. At ito po ay mayroong high beam and low beam, horn at turn signal selectors para sa kanyang mga button selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system at electric starter. Ito pong kanyang mga handle grip is brown color po siya. At ito po pala ay equipped with park brake lock. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, magagamit po natin yan kapag magpa-park po tayo sa mga downhill and uphill. Dahil maglalak po yung ating gulong rito sa likuran at hindi po magi-slide pababa ito pong ating scooter. Yun po yung kagandahan ng park brake lock. At napansin ko lang ito pong kanyang utility hook is alloy na rin po siya. At ito po ay nagkakahalaga ng 1,330 pesos. Silipin naman po natin ito pong kanyang ignition. Gumagamit po pala ito ng smart keyless system. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. At mayroon po itong left side pocket, buksan natin para makita natin. Ayan, maluwag din po pala ito pong kanyang pocket. At mayroon po siyang parang drawer na kung saan ay mayroon pong slot dito na pwedeng paglagyan ng mobile phones. Silipin natin. Dito sa bandang itaas, mayroon na din po pala itong USB Type-A port. So pwede na rin po kayong mag-recharge dito ng mobile phones. At dito po sa bandang harapan, dito po pala located ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At napansin ko lang ito po palang kanyang floorboard ay nilagyan na rin po nila ito ng floor panel na alloy. At ito po ay nagkakahalaga ng 4,195 pesos. Ang lupit talaga ng kanyang dating kapag naka full setup pala ang classic scooter na ito. Talagang nagmukhang premium yung kanyang looks.
Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ito pong kanyang upuan is matte brown color po pala. Ito pong kanyang seat cover, nakaterno po pala yan dito po sa kanyang handle grip. Kaya talagang napaka-premium ng kanyang dating. At ito po palang kanyang rear carrier, stainless steel na rin po siya. At ito po ay nagkakahalaga ng 6,345 pesos. Ang ganda nito pong pagkakayari nito pong kanyang stainless steel na rear carrier. Dahil bukod sa makapal na yung material, matibay talaga. At ang ganda, pulido po yung pagkakadugtong nito pong kanilang stainless material. Kaya talagang presentable yung dating nitong ating Honda Giorno Plus 125. At dito po pala sa kanyang side profile, may makikita po tayo rito na Giorno Plus na 3D emblem. At napansin ko lang, nagkaroon din po pala siya rito ng rear protector. Stainless steel din po yan. Ayan, nakapaikot po yan, pabilog. Ito pong kanyang rear body protector ay nagkakahalaga po ito ng 3,890 pesos. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start itong ating scooter. Kaya safe din po tayo pagdating po sa pagmamaneho na nakakalimutan palagi yung side stand na kung saan minsan ay nagdudulot ng disgrasya. At alloy naman po ito pong kanyang foot pegs para po sa ating back rider. Metal naman po na black color ito pong kanyang center stand. At ito pong kanyang engine CVT cover, black color po ito pong kanyang CVT cover. At may naka-intact naman po rito na Honda. At mapapansin natin dito po sa kanyang airbox cover, may nakalagay po rito na ESP Plus. Pag ESP Plus, automatic po yan, naka 4 valve po siya. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang kanyang braking system dito sa likuran ay gumagamit po ito ng mechanical trailing or yung drum brake na tinatawag. At may sukat po pala ang kanyang gulong rito sa likuran na 110/90-12. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Wow, ang astig ng kanyang dating. Ito pong kanyang muffler cover, stainless steel na rin po siya. At ito po pala ay nagkakahalaga ng 1,430 pesos. Black color naman po ito pong kanyang body. At mayroon naman po itong single exhaust. At agaw pansin para sa akin ito pong kanyang radiator. Dahil pinalitan na rin po nila ito ng stainless steel na radiator cover. Ito pong kanyang radiator cover ay nagkakahalaga po ito ng 1,740 pesos. At bukod dyan, ito po palang kanyang fuel cap ay pinalitan na rin po nila. At ito po ay nagkakahalaga ng 1,230 pesos. Kaya kung mayroon kayong Honda Giorno Plus at gusto nyong set up kagaya nito, ay available po ito sa Guanzon Group of Companies. At pwede nyo po itong bilhin isa-isa. Kaya kung wala pa kayong budget na pambili ng full setup, isa-isahin nyo. Maaaring bumili muna kayo ng front carrier, isusunod nyo yung visor, tapos sa susunod na sahod ay isusunod nyo po ito pong kanyang side protector, and then ito pong kanyang fender protector. Isa-isahin nyo hanggang makumpleto nyo itong setup nitong Giorno. Ang ganda rin po nito pong kanyang floor panel na aluminum. Aluminum din po itong kanyang utility hook. At stainless steel po, ito pong kanyang rear protector. Stainless steel din po, ito pong kanyang rear carrier. At bukod dyan, stainless steel din po, ito pong kanyang muffler cover. Hanggang dito sa kanyang radiator cover. Talagang solid yung full setup nito pong Honda Giorno Plus. Overall, pag atin pong ito total lahat po ng mga accessories na nakakabit dito ay aabot po siya ng more or less 40,000 pesos. Ito po ay mabibili nyo lahat sa Guanzon Group of Companies. Kaya kung naghahanap kayo ng mga accessories, ay pwede nyo po akong i-PM para mai-recommend ko po kayo sa Honda at makapag-order po kayo nito pong full setup. Inuulit ko lang ha, pwede nyo po itong mabili isa-isa. Kaya unti-untiin nyo na lang kung gusto nyong ma-set up yung inyong Honda Giorno Plus. Para naman po sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel at Facebook page, ay huwag nyo po sanang kalimutang i-follow at i-subscribe para maging updated po kayo sa lahat po ng mga motorcycle na lumalabas dito sa Pilipinas.